Hindi mo kailangan magpasalamat, Garam. Bahagi ito ng aking tungkulin sa tagapaglikha. Wika ni Emong. Hindi ako mamimilit, Emong. Ngunit kung sakaling kailangan mo, magsabi ka lang. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Tugon ni Garam. Maraming salamat, kaibigan. Malaya ka nang bumalik sa iyong kaharian. Sa kasalukuyan mong antas, magagawa mo nang ipagtanggol ang iyong nasasakupan. Tugon ni Emong. Dinampot ni Garam ang nasirang dingding. Itinayo niya ito at muling nagsalita. Pinili kong manatili sa tabi mo. Wala na akong babalikan, Emong. Hindi ko na rin alam kung buhay pa ang pamilya ko. Walang kasiguraduhan ang aking kapalaran. Kaya binabuti kong manatili upang tulungan ka. Kung ako ay iyong papahintulutan. Tignan natin. Tulungan mo muna akong ayusin ang dingding na ito. Wika ni Emong. Napangiti na lang si Garam. Tinulungan ang matanda. Simula ng araw na yon ay hindi na umalis sa tabi ng matanda ang engkanto. Ilang araw ang lumipas na wala namang nangyayaring kakaiba. Tuloy ang buhay sa kanilang baryo. Normal kay Emong ang dagsa ng pasyente sa kanyang tahanan, lalo na sa tuwing araw ng Biyernes. Mag-isang ginagamot ni Emong ang napakaraming pasyente. Hindi rin lingid sa kanya ang ilan sa mga ito ay hindi normal na tao, bagay na napansin naman ni Garam at Leus. Kakatapos lang nitong gamutin ang isang matandang babae na ilang beses nang nagpabalik-balik sa lugar. Paniguradong napapansin mo ang malaking pagkakaiba ng babaeng yon sa karamihan. Wika ni Garam. Oo, Garam. Isa siyang mambabarang. Wala naman akong pinipili. Kahit sino at kahit aswang pa. Basta nangangailangan ng tulong gagamutin ko. Ito ang prinsipyo ng aking ama. Wika ni Emong. Kahit alam mo na nakakapaminsala sila. May punto ka. Pero kung nakakapaminsala man ng isang mambabarang, ito ay dahil na din sa gawa ng kanyang kapwa. Karamihan sa kanila, ginagamit ang kakayahang manakit ng kapwa para ipagtanggol ang sarili. O hindi naman kaya magbigay ng katarungan. Kung titignan mali, pero anong pinagkaiba? Ayokong magmalinis dahil maging ako. Kung minsan nagagamit ko din ang aking kakayahan sa panggagamot sa maling paraan. Pagpapaliwanag ni Emong. Yan din ang hindi ko maunawaan sa iyo, Emong. Bakit kailangan mong tumulong sa mga tao na hindi naman dapat tulungan? Tanong ng gabay na si Leus. Kapag tumutulong ka, huwag mong isipin ang estado, ugali, o kabaitan at kasamaan ng isang nilalang o tao. Isipin mo na lang na ginagawa mo ang iyong tungkulin sa ama na nagbigay sa iyo ng kakayahan. Wika ni Emong. Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating ang pamangkin ni Kapitan Epeng na ang pangalan ay Arnel. Ka Emong, marami ho ba kayong ginagawa? Si Tio Epeng kasi kailangan ng tulong eh. Wika ni Arnel. Marami akong pasyente, pero sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa tiyuhin mo. Tugon ni Emong. Wala naman pong nangyari kay Tio Epeng pero may tao pong lumapit sa kanya eh. Hinahanap po kayo. Mahalaga daw po yung sadya niya. Hindi lang po makapunta dito sa inyo dahil natatakot. Sino ang kinakatakutan niya? Ako ba? Hindi po. Yung mga taong humahabol sa kanya. Natatakot daw siya na kung sakaling malaman ng mga taong yun na nakipag-usap siya sa isang manggagamot,
Maaaring manganib yung buhay nito. Hindi ko maintindihan. May taong lumapit sa tiyuhin mo na nangangailangan ng tulong ng isang manggagamot. Pero natatakot siyang lumapit dahil maaaring ikamatay niya. Ano daw? Bakit ba? Ano ba ang gustong idulog ng taong yon? Mas mabuti po siguro, kayo na lang po yung magtanong. Hindi rin po kasi binigay ni Tio yung buong detalye. Ito talagang tiyo mo. O siya, tatapusin ko lang ang huling pasyente ko. Susunod na ako. Wika ni Emong. Napansin nitong balisa ang binata. Sa halip na umalis ay naupo ito sa isang sulok. Oh, anong problema? Bakit hindi ka pa tumutuloy? Muling tanong ni Emong. Ang totoo niyan, Manong, natatakot po akong bumalik sa bahay ni Tio Iping. Hindi po kasi normal na tao yung humingi ng tulong sa kanya eh. Hindi naman po nakakatakot ang itsura pero iba ho talaga yung nararamdaman ko eh. Pwede ho ba sumabay na lang ako sa inyo? Wika ni Arnel. O sige, kung yan ang gusto mo, antayin mo lang ako dyan. Sandali lang naman to. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpunta na ang mga ito sa tahanan ni Ipeng. Papasok pa lang sa bakuran ng kapitan. Kakaibang bigat ng pakiramdam na ang naramdaman ng matanda. Lalo pa nang makapasok siya sa mismong tahanan. Mabuti naman at dumating ka na, Ipeng. Alam ko nararamdaman mo ang mabigat na presensya ng mga bisita ko. Pero wag mo sila sanang huhusgahan. Naparito ang mga yan para humingi ng tulog. Pagpapaliwanag ni Kapitan Ipeng. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Emong. Hindi naman na siguro lingid sa'yo kung ano ko. Pero wala kang dapat alalahanin dahil hindi gulo ang ipinunta ko. Nais kong humingi ng tulong mula sa'yo. Wika ng lalaki. Bago ang lahat, gusto kong malaman kung ano ang pangalan mo. Tanong ni Emong. Tawagin mo kong Virgilio. Muli pasensya sa abala. Pero sa palagay ko, magiging interesado ka sa sasabihin ko. Magsalita ka. Tungkol saan ang hinihingi mong tulong? Isang sakit ang lumaganap sa bayang pinanggalingan ko. At ang naapektuhan lang, ang mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Hinala ko, mula ang sakit na ito sa kabilang dimensyon. Maging kaming mga manggagaway at mambabarang ay hindi nakaligtas. Ilan lang sa amin ang pinalad. Pagpapaliwanag ni Virgilio. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano nangyayari sa mga naaapektuhan? Tanong ni Emong habang lumalagok ng alak sa sisidlan. Hayaan mo kong ipakita sa iyo. Isa sa mga kasamaan kong naapektuhan. Isinama ko siya dito sa pagbabakasakaling matulungan mo. Tugon ni Virgilio. Matapos ay tinawag nito ang kasama. Nanlaki mga mata ni Emong dahil hindi na maganda ang lagay ng taong yun. Halos naaagnas na ang balat na parang binuhusan ng napakatapang na asido. Sa nakikita ko, parang kinakain ng paunti-unti ang kanilang laman. Ngunit nananatili silang buhay. Ilang araw pa lang nahawaan ng taong to. 2 araw. Simula nang ginamot niya ang isa sa aming mga kababaryo. Kinagabihan nagsimula ng mamaga ang kanyang katawan. Nagsipagputukan na ang mga ugat sa binti. Tugon ni Virgilio. Napansin din ni Emong ang likidong tumatagas mula sa sugat nito sa balat. Hindi pangkaraniwan ang sakit na ito. Isang uri ng malakas sa sumpa. At ang tanging nilalang na may mataas na antas na kapangyarihan lang ang may kayang gumawa nito. Mali ang inyong hinala.
Hindi nagmula ang sakit na ito sa kabilang mundo. Dinala ito sa isang tao mula sa kailaliman ng impyerno. Tugon ni Emong. Matapos ay lumabas ito ng tahanan. Kaagad namang sinundan ni Kapitan Epeng ang kaibigan upang kausapin. Ano sa tingin mo, Emong? May magagawa ba tayo? May nakaengkwentro na akong ganito noong nabubuhay pa si tatay. Hindi ko akalaing babalik pa ang taong iyon. Anong ibig mong sabihin, Emong? Sino ang tinutukoy mong tao? Si Rodrigo. Pero matagal na panahon na ang nakakalipas, Ipeng. Imposibleng buhay pa ang hukluban na yon. Tugon ni Emong. Ano hukluban? Seryoso ka ba, Emong? Sa natatandaan ko, isa din yan sa mga nanalanta sa atin noon na halos pumatay ng kalahati ng ating mga kababaryo. Bata pa tayo nang mangyari yon. Wika ni Kapitan Epeng. Mukhang mauulit ang nangyari sa panahon ni tatay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko alam ang gagawin. Siguradong may mga naiwan ng tatay mong kagamitan o hindi kaya kasulatan kung paano niyang tinalo ang huklubang si Rodrigo. Hindi ako sigurado. Pwedeng meron, pwede ding wala. Naging kampante si tatay noon na hindi na babalik si Rodrigo. Wika ni Emong. Pero paano kang nakakasiguro na si Rodrigo nga ang may gawa nito? Tanong ni Kapitan Epeng. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil bihira ang taong may kakayahan sa panghuhuklob. Hindi ito pwedeng ipasa o ipamana, maliban na lang kung may isa pang kagaya niya. Tugon ni Emong. Muli itong bumalik sa loob ng tahanan upang kausapin si Virgilio. Alam kong kalabisan ang hinihiling ko sa iyo, Emong. Pero sana matulungan niyo kami. Wika ni Virgilio. Hindi ako mangangako, pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ipeng, maaari ka bang magdala ng mga tanod sa bahay? Ipakuha mo lang ang isang bote ng alak ko. Wala na kasing laman tong dala ko eh. Ay nako, talaga nga naman oh. Kahit sa ganitong sitwasyon, talagang uunahin mo pa ang pag-inom. Tugon ng Kapitan. Hindi, Ipeng. Hindi ko iinumin ang alak na yon, kundi ipapaligo ko sa taong ito. Maaring makalunas ang alak na mula sa mundo nila Leos. Tugon ni Emong. Dali-dali namang nagpatawag ng tanod ang Kapitan. Inutusan ang mga ito na kunin ang natitirang bote ng alak sa tahanan ng matanda. Habang inaantay ang pagbabalik ng mga tanod, nilinis ni Emong ang sugat ng pasyente, kasama nitong gumamot sa Virgilio. Gagaling pa ba ang kapatid ko, Emong? Hindi ako mangangako, pero sa palagay ko may magagawa ako. Ilang minuto lang ay dumating na ang mga tanod. Bit-bit ang napakalaking sisidlan ng alak. Pinagtulungan ng mga itong buhatin ang malaking tapayan gamit ang 2 peraso ng kawayan. Nagulat si Kapitan Epeng dahil ang buong akala nito ay isang maliit na bote ng alak ang kukunin. Wala sa inagap niya na isang tipayan pala ang nakaimbak sa pamamahay ni Emong. Ay salamat naman at dumating na kayo. Nauuwaw na ako eh. Sandali lang, lalagyan ko lang tong aking sisidlan. Wika ni Emong, sabay salok ng alak sa tapayan. Matapos ay inutusan nito sa Virgilio na tanggalin ang kasuotan ng kasama. Nagulat ang lahat nang biglang buhusan ni Emong ng alak ang katawan ng pasyente. Napasigaw ito sa sakit. Naglupasay na para bang sinusunog. Nagpatuloy ang ganong tagpo. Sa loob ng ilang minuto nakita ni Virgilio
na umuusok ang katawan ng kasama na para bang baga na binuhusan ng tubig. Ang kanyang katawan ay kinukonsumo ng hindi nakikitang apoy. Unti-unti nitong tinutunaw ang kanyang laman. Mabuti na lang, tumalabang bisa ng alak na ito. Muling wika ni Emong, sabay tungga ng alak. Tama ka, Emong. Unti-unti ngang naghihilom ang sugat niya. Wika na Virgilio. Pero hindi ibig sabihin, tuluyan na siyang gumaling. Maaari pang bumalik ang kanyang sakit sa oras na gumamit siya ng kakayahan. Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit papano, nababawasan ang sakit na nararamdaman ng kapatid ko. Sumunod ka sa akin, Virgilio. May mga bagay akong gustong talakayin sa iyo. Wika ni Emong. Isinama nito sa Virgilio sa kanyang tahanan. Ipinakita ang ilang bagay na naiwan ng kanyang ama. Anong gagawin natin dito? At ano ang mga bagay na ito? Tignan mo, kung may nakikita kang pamilyar sa iyo. Ang mga bagay na yan, ang huling ginamit ng tatay ko nung nakalaban niyang isang hukluban na nagngangalang Rodrigo. Tugon ni Emong. Rodrigo, minsan ko na rin narinig ang pangalang yan. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang hukluban. Tama o nga, bakit ngayon ko lang naisip? Wika na Virgilio. Ang kaganapang ito ay nangyari na nung kabataan pa ng aking ama. Nagawa niyang talunin si Rodrigo. Umasang hindi na ito mauulit pa dahil nagawa niyang patayin. Pero mukhang nagkamali ako. Tugon ni Emong. Maging ako, hindi ko naisip na maaaring kagagawan nito ng isang hukluban. At ang mga sandatang ito, saan mo nakuha? Tanong ni Virgilio. Yan ang mga sandatang ginamit ng aking ama para patayin si Rodrigo. Dinampot nito ang gulok at tinanggal sa sisidlan. Nagulat ang dalawa dahil gawa sa itim na kahoy ang talim nito. Ngunit sa bigat at hugis, hindi mo akalaing gawa ito sa kahoy. Hindi ba digdom ang kahoy na ito? Kung hindi ako nagkakamali, isa nga ito sa mga sandatang maaaring makapatay sa isang hukluban. Wika na Virgilio. Tama ka. Gawa nga sa dignumang mga sandatang yan. At siguro magagamit natin yan sa magiging laban. Halika, tulungan mo ko. Dali natin ito sa bahay ni Kapitan Ipeng. Tugon ni Emong. Pagbalik ng mga ito sa bahay ni Kapitan Epeng, nagpaalam si Virgilio na aalis. Nasa maayos na kalagayan na ang kapatid ko. Ihabilin ko muna siya sa inyo upang sunduin ang ilan pa sa aking mga kasama. Sandali lang, Virgilio. Sa palagay ko, mapanganib ang lumakad na mag-isa. Mas mabuti sigurong pasamahan kita sa mga kaibigan ko. Garam, maaari mo bang samahan ang ating kaibigan? Tugon ni Emong. Lumitaw siya sa harapan ni Virgilio. Nanlaki ang mga mata nang makita ang imahe ng malaking nilalang. May gintong palamuti sa braso. Walang problema sa akin, Emong. Kung handa ka na, alis na tayo. Isang bulawan. Paano? Alam kong marami kang katanungan, Virgilio. Sasagutin ko ang lahat ng yan sa oras na makabalik ka. Mahabang paliwanag eh. Sige na, unahin mo na ang dapat unahin. Wika ni Emong. Matapos ay umalis na si Garam at Virgilio. Maya-maya ay nagpakita naman si Leus. Mukhang nahaharap na naman tayo sa isa pang malaking problema. Hindi ko inaasahan na magbabalik ang isang kagaya ni Rodrigo.
Wika ni Leus. Hindi lang kagaya ni Rodrigo. May hinala ako na siya mismo ang nagbalik. Imposible ang sinasabi mo, Emong. Hindi nakakabalik ang isang hukluban sa oras na mamatay ito. Maging ang kaluluwa niya ay namamatay din. Yon ay kung napatay nga siya ni tatay noon. Sa palagay ko, umiral na naman ang pagiging mawain ng taong yon nung nakalaban nito si Rodrigo. Kung tama ang hinala mo, malaking problema nga ito, Emong. Ako ang kasama ng iyong ama nang labanan niya si Rodrigo. Kamuntikan kong ikamatay ang labang iyon. Hindi ko alam ang nangyari sa bandang huli dahil kinakailangan kong umatras pabalik sa aking mundo bago pa ako tuluyang lamunin ng sikat ng eclipse. Pagpapaliwanag ni Leus. Kung ganon, posibleng ang buhay pa si Rodrigo. Pero bakit ngayon lang siya bumalik? At hindi dito sa baryo nagsagawa ng pag-iiganti? Tanong ni Emong. Yan ang katanungang hindi ko masasagot, Emong. Pasensya ka na. Simula ng huling laban namin, hindi na ako muling nakakarinig ng kahit ano tungkol kay Rodrigo. Hindi na din nagbanggit pa ang tatay mo tungkol sa nangyari. Alam kong masakit sa kanya ang kaganapang iyon. Kaya maging ako ay hindi na nagsalita pa. Wika ni Leus. Kung ganon, marami tayong dapat pag-aralan tungkol kay Rodrigo. Maliban sa pagiging hukluban niya, paano siyang nabuhay ng ganong katagal? At ano ang totoong pakay niya? Ang mabuti pa, antayin nating bumalik sina Virgilio. Saka natin alamin ang lahat dahil maaaring nakaengkwentro ng mga kasamahan niya si Rodrigo. Wika ni Emong. Ngunit sa kaloob-looban nito, pilit niyang iniiwasan na isipin ang nangyari. Nakita niya ang naging kalagayan ng ama matapos ang laban. Ito din ang dahilan kung bakit biglang nanghina ang kanyang ama. Buong gabing nanatiling gising si Emong kakaisip ng kaganapan. Hindi nito namalayang mag-uumaga na at paparating sina Virgilio at Garam. Gaya ng sinabi nito, dinala niya ang ilan sa kanyang mga kasamahang nakaligtas. Ito lang ang natira sa aking mga kasamahan. Marami sa amin ang nasawi dahil sa sakuna. Ipagpaumanhin niyo kung nakakabala kami. Wika ni Virgilio. Walang problema. Doon kayo manatili sa aking tahanan. Mas malawak ang bakuran ko. Pwedeng magtayo ng kubo ang iyong mga kasamahan. Doon masisiguro kong protektado sila. Wika ni Emong. Magpapadala din ako ng tulong para sa pagkain. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan nyo. Kaya kahit sa maliit na pamamaraan man lang, makatulong ako at yon ang gagawin ko. Wika ni Kapitan Epeng. Nang mga oras na yun, nagsimulang lumika sina Virgilio papunta sa tahanan ni Emong. Pagkarating doon, kanya-kanyang tayo ng maliit na kubo ang mga ito. Samantalang sina Virgilio naman at Emong, pinag-usapan ang susunod na gagawin. Ngayong nandito na ang mga kasama mo, maaari na nating pag-usapan ang lahat ng mga dapat gawin. Virgilio, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano talaga ang nangyari? Tanong ni Emong. Gaya ng sinabi ko sa iyo, isang kababaryo namin ang nagpagamot sa mag-aaral ng aking kapatid. Nagawa niya itong pagalingin, kaso nga lang siya naman ang tinamaan. Bigla na lang naglupasay ang taong yon
na parang sinusunog ang kanyang katawan. Sinubukan pa itong tulungan ng kapatid ko. Ngunit sa kasabaang palad, maging siya ay naapektuhan. Ang nakakapagtaka lang, sa mga taong may kakayahan sa espiritual lang umiepekto ang karamdaman. Ilang araw lang ang nakalipas, namamatay sila dahil sa pagkaagnas ng katawan. Kung hindi mo naagapan ang kapatid ko, malamang wala na din siya ngayon. Hindi mo kakayaning tignan ang ganong uri ng tanawin, Emong. Pagpapaliwanag ni Virgilio. Nasaksihan ni Emong ang epekto ng sinasabi nitong karamdaman nang gamutin niya ang kapatid ni Virgilio. Tama ka, Virgilio. Hindi ko gugustuhin mangyari pa iyon dito sa aking baryo. Ano sa tingin mo ang dahilan ng taong gumawa nito? Kung si Rodrigo ang may kagagawa ng lahat, hindi siya mag-aaksaya ng oras na salakayin ng mga taong walang kinalaman. Batay sa pagkakakilala ko sa taong iyon, hindi siya nang dadamay ng mga inosente. Kahit ano man ang dahilan ng taong yon, kailangan siyang pigilan at sa tingin ko, balak niyang ubusin ang lahat ng may alam sa lihim na karunungan dahil hindi lang kaming mga manggagaway ang naapektuhan. Kahit ang mga simpleng manghihilot sa karatig bayan, isa-isa nang nawawala. Wika ni Virgilio. Sa isip ni Emong, tila may kaugnayan ang kaganapang ito sa nangyari kay Manolo nung sinubukan niyang kunin si Garam. Mukhang unti-unti kong napapagtanto. May kinalaman ito sa kaso ni Manolo. Minsan lang nangyari ang unti-unting pagkawala ng mga manggagamot dahil sa paghanap nila sa isang bulawan. Wika ni Emong. Habang nag-uusap ang mga ito, bigla namang pumasok ng tahanan si Kapitan Epeng. May dala siyang mga kahon ng pagkain, ilang sako ng bigas, napasan-pasan ng kanyang mga tanod. Pagpasensya nyo na ang mga dala namin. Ito lang ang nakayanang ipagkaloob ng mga taga-baryo. Virgilio, ikaw na ang bahalang mamahagi nito sa mga kasamahan mo. At nga pala, kung may maitutulong ako, magsabi lang kayo. Wika ni Kapitan Epeng. Maraming salamat sa iyo, Ipeng. Maaasahan ka talaga. Sa ngayon ayos lang kami. Magsasabi ako kung kailangan namin ng tulong. Tugon ni Emong. Lumabas si Virgilio sa tahanan upang ipamahagi ang mga pagkain. At habang ginagawa nila ito, biglang natigilan si Emong. Nakaramdam ito ng napakabigat na enerhiya. Virgilio, sa palagay ko kailangan mo munang ihinto ang ginagawa mo. Mukhang may ibang taong nakasunod sa inyo. Wika ni Emong. Biglang lumabas si Garam sa likuran. Ilang sandali nga narinig nila ang malakas na alulong ng aso mula sa kagubatang nakapalibot sa baryo. Gawing dulo na ng bayan ang tahanan nito, kaya naman halos kagubatan na ang nakapalibot sa lugar. Kilala ko ang ora na yan at mukhang tama ka. Hindi nga kakampi ang paparating. Mga kasama, magsipaganda kayo. Kung sino pang kayang lumaban, magsipaghanay. Lagyan nyo ng proteksyon ang buong paligid. Wika na Virgilio. Nagsipagkilos ang ilan sa mga manggagaway. Hindi nila alintana ang mga pinsalang natamo dahil mas mahalaga sa kanila ang kaligtasan ng nakararami. Naawa si Emong sa mga ito dahil alam niyang hindi rin kakayanin ng mga manggagaway ang paparating na laban. Patrasin mo mga kasamahan mo. Garam, Leos, sumunod kayo sa akin. Wika ni Emong. Nanlaki mga mata ni Virgilio nang makita ang balaw na may kambal ulo.
Totoo nga ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Nagtataglay nga ng makapangyarihang gabay ang taong ito. Yan ang kaibigan niyang si Leos at Ignos. Huwag kang mag-alala. Pagdating sa pisikal na laban, siguradong hindi sila mananalo kay Emog. Matanda lang kung titignan ng kaibigan ko, pero mas malakas pa yan sa 10 kalabaw. Wika ni Kapitan Epeng. Meron kang hindi nalalaman sa nilalang na gabay ng kaibigan mo. Sabi ng aking ama, isang cherubim ang nagtatago sa katauhan ng balaw na may 2 ulo. Mukhang ito na nga ang nilalang na yon. Hindi ko akalaing dito ko matatagpuan ng isa sa pinakamataas na celestial. Nagulat si Kapitan Epeng. Natawa sa sinabi ni Virgilio. Pasensya na, Virgilio. Pero ang kalabaw na may 2 ulo, anghel. Hindi ba? Mga magandang nilalang ang mga anghel. Patawarin mo ko. Pero hindi ko lubos maisip na magiging anghel si Leos at Ignos. Tignan mo nga ang itsura ng nilalang na yan. Kung hindi lang gabay ni Emong yan, siguradong kakatakutan siya ng marami sa oras na magpakita. Wika ni Kapitan Epeng. Ang mga cherubim, uri ng anghel na may 3 ulo ng hayop. Isang leon, baka at kung minsan agila. Kaya nilang magbagong anyo para ikubli ang kanilang totoong katauhan. Ngunit hindi ito may tatanggi ng isa pang ulo na halos hindi kumikilos. Wika ni Virgilio. Si Ignos ba ang tinutukoy mo? Tama ka naman, hindi siya madalas umimik. Ngunit sa tuwing nakikipaglaban sa Emog, saka palang lumalabas ang kakayahan ng isa pang ulo ni Leos. Wika ng Kapitan. Ito nga mismo ang katangian ng isang cherubim. Hindi ako maaaring magkamali, Kapitan. Kung ganon, may itinatago pang lakas si Leos. Oo, nakadepende kay Emong kung paano niya ito papalabasin. Marahil alam na ito ng kaibigan mo. Masyadong malakas ang taglay na kapangyarihan ng mga cherubim. Sa sobrang lakas, hindi ito maaaring pakawalan sa mundo ng mga tao. Wika ni Virgilio. Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang biglang dumagungdong ang paligid na tila may kung anong malaking bagay na bumagsak. Ibinaling ng mga ito ang atensyon sa kinaroroonan ni Emong. Nakita nilang nakatayo ang matanda sa likod ng 2 malaking nilalang. Bagay na labis namang ipinagtataka ni Virgilio dahil ang alam niya, isa sa mga ito ay si Garam na mula sa angkan ng mga bulawan. Ang pagkakalam ko tungkol sa mga bulawan, maliit lang silang nilalang. Sa katunayan, nabibilang sila sa angkan ng mga duwende. Pero bakit ganyan kalaki ang isang yan? At paanong naging ganyan ang kanyang anyo? Ngayon lang ako nakakita ng isang mandirigmang bulawan. Wika ni Virgilio. Pinaliwanag ni Kapitan Epeng ang lahat kung paanong naging ganon ang anyo ni Garam. Hindi makapaniwala ang manggagaway sa mga narinig mula dito. Muli na namang naputol ang kanilang pag-uusap dahil isang malakas sa sigaw ang kanilang narinig. Nang tignan nila ito, hawak-hawak na ni Leos ang isang malaking aso. Iniampas niya ito sa lupa. Ilang beses na tinadyakan hanggang sa mabali ang mga buto nito. Matapos ay binunot ng balaw ang malaking punong kahoy sa kanyang tabi upang gawing sandata at pamalo. Bigla namang nawala si Garam sa kanilang paningin. Laking gulat ng mga ito.
nang biglang sumambulat ang gintong liwanag sa kalagitnaan ng mga kalaban. Dito na nakita ni Kapitan Epeng ang kabuuan ng mga nakakubling kalaban. Mabaging langit. Hindi ko alam na ganyan pala karami ang kalaban natin. Mabuti na lang, hindi pa sila nakakarating sa baryo kung saan maraming tao. Wika ni Kapitan Epeng. Hindi namin sila hahayaang makapunta sa lugar na yon. Tugon ni Virgilio. Nagsipaglapitan ang mga manggagaway. Gumawa ang mga ito ng isang hanay. Sabay-sabay na nag-usal ng mga engkantasyon upang pagalawin ang mga puno ng kawayan sa paligid. Nagsilbing harang ang mga ito sa pagitan ng kagubatan upang hindi makapunta ang mga nilalang sa baryo. Hindi basta-basta makakalusot sa aming depensa ang mga yan. Tandaan mo, Kapitan, hindi namin hahayaang mapahamak ang mga taong tumanggap at tumulong sa amin. Muling wika ni Virgilio. Mula sa lupa lumabas ang isang tungkod. Kusay itong napunta sa kamay ng manggagaway. Maraming salamat, kaibigan. Ang mabuti pa manatili ka sa ligtas na lugar, Kapitan Epeng. Hindi makakabuting nandito ka sa labas dahil masyadong malakas ang mga nilalang na ito. Wika ni Virgilio. Ay sa palagay ko, mas mabuti nga ang ganon. O siya, papasok na lang ako ng tahanan. Tugon ni Kapitan Epeng. Mula sa loob ng tahanan, pinapanood nitong makipagsagupaan si Emong. Ilang sandali pa isang lalaki ang nakita nilang naglalakad palabas sa kagubatan. Napahinto ang lahat habang nakatingin sa lalaki. Maging si Emong ay napahinto sa pag-atake. Lumabas ng tahanan si Kapitan Epeng. Nakita nitong napaatras si Emong. Anong nangyari? Sino ang taong yan? Tanong ni Kapitan. Siya ang tinutukoy ni Emong. Walang iba kung hindi si Rodrigo. Siya din ang huklubang kamuntikang umubos sa aming mga manggagaway. Ramdam ni Kapitan Epeng ang takot sa boses ni Virgilio. Nang masdan nito sa Emong, ganun din ang nakita niya sa kaibigan. Nabalot ng takot ang paligid, lalo na nang magsalita ang lalaki. Napakasarap sa pakiramdam ang muling makapaglakad sa mundo ng mga buhay. Matagal na panahon kong inasam ang muling makabalik at pagbayari ng mga taong naging sanhi ng aking pagkabilanggo sa mundo ng mga yumao. Wika ng lalaki habang nakatitig kay Emong. Bakit ka pa nagbalik, Rodrigo? Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa'yo? Nadala. Sa palagay mo, hindi ako gaganti sa kawalang hiyaang ginawa ng tatay mo. Pero teka, mukhang pagsisisihan ko ang pagbalik sa lugar na ito. Tignan mo ang sarili mo. Sa palagay mo, karapat dapat ka bang pag-aksayahan ng panahon? Wika ni Rodrigo. Napataas ng kilay si Emong dahil sa sinabi nito. Mukha ngang pagsisisihan mo ang pagbalik sa lugar na ito. Dahil sa ikalawang pagkakataon matatalo ka at sisiguraduhin ko na hindi ka na makakabalik pa. Tumawa ng malakas si Rodrigo sa sinabi ng matanda. Hindi ikaw ang tatay mo. Kaya wag kang magsalita na akala mo ay napantayan mo na ang kanyang kakayahan. Dahil sa nakikita ko ngayon, wala kang pagkakapareho sa kanya. Nihibla ng buhok.
wika ni Rodrigo. Ni hindi man lang nito namalayan ang dalawang nilalang na nakatayo sa tabi ni Emong. Isa sa mga kainaan ng mga hukluban. Wala silang kakayahang makakita ng mga gabay kagaya ni Garam at Leus. Tama ka naman. Hindi ako ang aking ama. Magkaiba kami pagdating sa pagkatao. Ngunit hindi ibig sabihin mahina ako. Tumingin ka sa paligid. Sino sa palagay mo ang may gawa ng lahat ng yan? Tugon ni Emong. Huwag mo kong pagmalakihan ng mga maliit na bagay. May hinang aswang ang pinatay mo. Hindi ko nga alam kung bakit pa ako nagkaroon ng koneksyon sa kanila. Pero magandang bagay na din ito dahil mukha namang pinawisan ka na ng gusto. Oo, tamang-tama lang pampainit ang mga naunang kalaban. Wika ni Emong. Sabay bunot ng itak na gawa sa dignum. Halata ang pagkagulat kay Rodrigo nang masilayan ang itak na tila nagbalik ang alaala nung labanan nito ang tatay ni Emong. Ang itak ng iyong ama. Ang tanong, kaya mo bang gamitin ng sandatang yan? Bakit hindi natin subukan ng malaman? Puro kasatsat! Tugon ni Emong. Laking gulat ni Rodrigo nang biglang mawala sa kinakatayuan ng matanda. Muli itong lumitaw sa kanyang tabi. Inundayan ni Emong ng taga si Rodrigo. Ngunit nagawa niya itong sanggain sa pag-aakalang hindi ito makakapagdulot ng pinsala. Kampante ang hukluban. Sinasalag niya ang bawat atake ng matanda. Maya-maya ay umatras si Emong, sabay lagok ng alak mula sa kanyang sisidlan. Walang kasing sarapang alak. Lalo na kung naburo ng tamang panahon. Wika ni Emong, sabay buga sa talim ng itak. Naramdaman ni Rodrigo ang paghapdi sa kanyang magkabilang braso. Nang tignan nito ng hukluban, nagulat siya nang makita ang malaking sugat na dulot ng itak. Napataas ng kilay si Emong habang nakapamewang sa harapan ng kalaban. Huwag ka masyadong magyabang. Hindi porke nagawa mo kong sugatan, matatalo mo na ako. Para sabihin ko sa'yo, dalawang magkaibang bagay yun. Kaya kong Teka, bakit? Bakit hindi gumagaling ang sugat ko? Anong ginawa mo, tanda? Wika ni Rodrigo. Patuloy sa pagdurugo ang mga natamong sugat. Mukhang may problema ka. Bakit kaya sa tingin mo, hindi naghihilom ang mga sugat mo? Anong nangyari? Bakit walang bisa ang kabal ko sa sandata mo? Tanong ni Rodrigo. Hindi ba nasabi ko sa'yo, masarap ang alak na mula sa mundo ng mga engkanto? Hindi lang ito nakakalasing. Nakakapagbigay din ito ng kakaibang kakayahan sa taong nakakainom. Isa sa mga kakayahang iyon ay ang pagkakansela ng anumang dasal na ginagamit ng kalaban ko. Kaya kahit ano pang kakayahan ng gamitin mo, Rodrigo, baliwala. Tama ka nang sabihin mo na hindi kami magkapareho ni tatay dahil mas matalino ako kung ikukumpara sa kanya. Wika ni Emong. Muli itong sumugod. Sa pagkakataong iyon, itinarak niya ang itak sa katawan ng kalaban. Napanganga si Virgilio sa ginawa ng matanda. Hindi nito akalain na ganong kadaling matatalo ni Emong ang isang hukluban. Matapos bunutin ng matanda ang sandata, biglang natunaw ang katawan nito. Para bang naging isang buhangin. Saka pa lamang napagtanto ni Emong
na hindi si Rodrigo ang kanyang kalaban kung hindi isang replika. Talagang tuso to si Rodrigo. Lumabas ka! Harapin mo ako! Tapusin natin to! Wika ni Emong. Ngunit walang sumasagot sa kanya. Nagsipag-atrasa na din ang mga natitirang kalaban. Kaya naman pala napakabilis mo siyang natalo. Huwad pala ang Rodrigong iyon. Wika ni Virgilio. Oo, aaminin ko. Nalin lang ako ng replikang iyon. Ngayong alam na ni Rodrigo ang sekretong alak ni Leos, paniguradong paghahandaan niya ang pagharap namin. Ano na ang susunod nating hakbang, Emong? Sa totoo lang, hindi ko rin alam, Virgilio. Pero ipapayo kong umalis kayo sa lugar na ito. Dahil paniguradong ako ang tutugisin ni Rodrigo, ayokong madamay ang kahit na sino. Wika ni Emong. Pinatay niya ang aking mga katribo. Sa tingin mo papalagpasin ko ang ginawa niya? Hindi ako makakapayag na hindi mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mga inosenteng manggagaway. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nakita ko ang totoong kakayahan ni Rodrigo. Aminin ko sa iyo, Virgilio. Natatakot ako sa taong yon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Wika ni Emong. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinakitaan ni Kapitan Ipeng ang kaibigan ng pag-aalala at takot. Pwede ka namang umatras at lumayo. Sumama ka sa akin. May alam akong pwede mong pagtaguan pansamantala habang hindi ka pa handa sa pakikipaglaban kay Rodrigo. Tugon ng kapitan. Napagtanto ni Emong na tama ang sinabi ng kaibigan. Kahit hindi niya ugaling tumakbo sa laban, kailangan niya itong gawin para makapaghanda sa susunod nilang pagharap. Kinausap nito si Virgilio. Sinabi ang kanyang plano. Nagpa siya itong sumama sa kanya at makipagtulungan. Sasama ako sa iyo. Alam kong hindi basta-bastang kalaban si Rodrigo. Handa akong tumulong sa kahit anong paraan. Kagaya ng sinabi ko, hindi maaaring lumampas ang kanyang ginawa. Wika ni Virgilio. Matapos mag-usap, nagpa siya sa Emong na umalis. Wala na itong magagawa kung hindi isama ang manggagaway at ilan sa mga katribo nito. Sa kalagitnaan ng pag-aayos ng mga gamit, nakita nito ang isang lumang tela. Kinuha ito ng matanda. Nakita ang mapang nakaguhit doon. Napagtanto ng matanda na nakapaloob sa mapang iyon ang burol kung saan siya namamanata. Dali-dali itong lumabas at kinausap si Kapitan Ipeng. Ipeng, maaari bang dumaan tayo sa burol kung saan ako namamanata? May gusto lang akong tignan bago tayo tumuloy sa sinasabi mong lugar. Wika ni Emong. Wala naman itong naging problema dahil dadaanan naman nila ang burol bago marating ang sinasabi ng kapitan. Pagdating sa lugar, dali-daling binuksan ng matanda ang lumang mapa. Hinanap sa lugar ang mga minarkahang bahagi ng burol. Nang makita ni Emong ang mga nakamarka, laking gulat nito dahil puro botelyang may lamang likido ang nakabaon. Napagtanto ni Emong na ang mga botelyang iyon pangontrang inilagay ng kanyang ama. Hindi na natin kailangang lumayo. Dito sa lugar na ito magiging ligtas tayo. May mga pangontrang inilagay si tatay sa bawat sulok ng burol na ito. Wika ni Emong. Kung ganon, dito tayo mananatili. Sigurado ka bang hindi tayo matutunton ni Rodrigo? Tanong ni Kapitan Ipeng. Walang ibang nakakapasok dito kung hindi ako at mga taong nais kong papasukin.
Kaya siguradong ligtas tayo dito. At isa pa, may mga manggagaway tayong kasama. Magagawa nilang palakasin ng mga proteksyon gamit ang kakayahan nila sa pagmamanipula ng elemento sa kalikasan. Wika ni Emong. Naalala ko tuloy nung unang beses kitang nakitang nakipaglaban sa lugar na ito. O siya, kakausapin ko muna ang grupo ni Virgilio. Pagpapaalam ng kapitan. Siniyasat ni Emong ang paligid upang siguraduhin naroon pa ang lahat ng mga proteksyon. Matapos ay pinakiusapan nito ang mga manggagaway na lalong palakasin ang sabulag ng lugar. Napanatag ang kalooban ni Emong dahil kahit wala na ang ama, nagagawa pa din itong tumulong. Tay, alam kong matagal ka nang nagpapahinga. Pero minsan, hindi mo ko pinabayaan. Maraming salamat sa'yo. Wika ni Emong. Nagulat ito nang may magsalita sa likuran. Malayo na ang narating mo. Simula nang iwanan kita, Emong. Tignan mo ang sarili mo. Sinong mag-aakala na lalakas ka ng ganyan? Isang taong walang ginawa kung hindi uminom. Wika ng boses. Nang lingunin ito ni Emong, kagad napalod ang matanda dahil ang taong nagsasalita walang iba kung hindi ang kanyang ama, si Mang Crisanto. Tatay, paano kayo? At sa... Hindi na naituloy ni Emong ang sasabihin dahil kagad siyang inawat ng ama. Alam kong marami kang katanungan, pero wala na akong oras para sagutin ang mga yan. Kaunting panahon lang ang naipaunlak sa akin, kaya makinig kang mabuti sa sasabihin ko, Emong. Ang lahat ng ito ay tungkol kay Rodrigo. Hindi mo kailangang labanan ang taong yon, dahil una sa lahat ay wala kang panama sa kanya. Isa siyang malakas na ukluban, samantalang ikaw ay pangkaraniwang manggagamot. Sa kabila ng lakas ni Rodrigo, may isang bagay na nawawala sa kanyang pagkatao. Yon ay ang pag-unawa mula sa kapwa. Wika ni Mang Crisanto. Dagdag pa nito, nagkaganon lang si Rodrigo dahil sa naranasan na pangapi. Biktima ng malupit na mundo. Ginamit ang kanyang kaalaman upang parusahan ng mga taong nanakit sa kanya at mga mahal sa buhay. Ano po ang maaari kong gawin? Mahirap kalabanin ng taong nabulagan ng pag-iiganti. Wika ni Emong. Alam mo kung ano ang maaari mong gawin, Emong. Nasa pagkatao mo ang kasagutan. Ipakita mo sa kanya na hindi ka kagaya ng mga taong nang ape sa kanya. Pasensya ka na kung iniwan ko sa iyo ang problemang ito. Hindi kaya ng konsensya ko na pumatay ng taong naliligaw ng landas. Maaring isipin mo, huli na ang lahat para sa kanya. Pero ang totoo, ngayon pa lang dumating ang pagkakataon na magkakaroon siya ng kapayapaan. Wika ni Mang Villarmino. Punong-puno ng galit si Rodrigo. Nagawa niyang salakay ng isang tribo ng mga manggagaway na naging dahilan ng kamuntikan nilang pagkaubos. Hindi ko alam kung saan magsisimula, tay. Siguro nga tama ang sinabi sa akin ng huwad na Rodrigo. Hindi nga tayo magkapareho. Masyadong makitid ang pag-unawa ko sa mga bagay-bagay. Wika ni Emong. Ano ba ang ginawa mo noon? Sa makitid na daanan ng tubig sa palayan, hindi ba nililinis mo?
Ang pagkatao mo, Emong, maihahalin tulad sa isang baradong daluyan ng tubig. Kailangang linisin at ayusin para magpatuloy ang daloy. Yan ang hirap sa inyo, Tay. Ang lalim nyo kung magsalita. Nahihirapan akong intindihin ang gusto nyong iparating. Subukan mong unawain ang pagkatao mo. Nang sa ganon, maunawaan mo rin si Rodrigo. Sige na, hindi ako maaaring magtagal. Alam kong makakayanan mong lampasan ang pagsubok na ito. Naging karapat dapat ka kay Leos. Kaya naniniwala kong magagawa mong baguhin ang pananaw ni Rodrigo. Tandaan mo, hindi kailangan ng madugong labanan para talunin ng isang kalaban na alam mong wala kang panalo. Wika ng matanda. Bago ito tuluyang naglaho, nakita ni Emong ang sariling nakatayo sa harapan ng malaking puno kung saan siya palaging nag-aalay sa mga elemento. Napangiti na lang ang matanda dahil maraming alaala ang bumalot sa lugar na yon, lalo na ng kabataan pa nila ni Kapitan Epeng. Napalingon ito nang marinig ang boses ng matalik na kaibigan. Natatandaan mo pa ba ang lugar na ito, Emong? Di ba dito tayo unang gumawa ng kalokohan nang kunin natin yung mga pagkaing iniwan ng tatay mo? Oo, natatandaan ko, Ipeng. Hinabol tayo ni tatay ng pamalo at parehong nakatikim sa kanya. Alam kong malaki ang pinagdadaanan mong problema, Emong. Pero palagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa. Yan ang palagi mong sinasabi sa akin noon. At hindi ko akalaing masasabi ko sa iyo ngayon. Wika ni Kapitan Epeng. Bigla namang nagkaroon ng ideya si Emong tungkol sa sinabi ng ama. Mukhang alam ko na kung ano ang sinasabi ni tatay. Halika na, Ipeng. Bumalik na tayo sa mga kasama natin. Tugon ng matanda. Nagtaka ang kaibigan kung ano ang ibig sabihin nito. Teka, sandali lang. Para ka namang kung ano bigla ka na lang magsasalita ng ganyan Ano bang ibig mong sabihin? Wala. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ko. Halika na. Nagugutom na kasi ko. Pagdating ng mga ito sa ginawang kampo, nakita nilang nagdarasal ang mga manggagaway at sa hindi maipaliwanag na kaganapan, tila sumasabay ang kalikasan sa ginagawa nilang ritual. Nagsasayaw ang mga ito, kasabay ng pagkumpas ng mga sanga ng puno at damo sa paligid. Maging ang hangin ay nakikiayon sa kanilang ginagawa. Ito ang kapangyarihan naming mga manggagaway. Hindi man kami ganong kalakas. Nagagawa naman naming gamitin ang kapangyarihan ng kalikasan para makatulong sa paraang alam namin. Wika ni Virgilio. Inikot ni Emong ang tingin sa paligid. Sa kabila ng kadiliman ng gabi, bigla itong nagliwanag dahil sa presensya ng mga alitaptap. Naakit sa mapayapang enerhiya ng mga manggagaway habang kumukonekta sila sa kalikasan. Ang kalikasan ang pangunahing pinagkukunan nyo ng kapangyarihan. At kung wala ito, wala rin kayong kakayahan. Ngayon nauunawaan ko na ang buong kakayahan ng mga manggagaway. Salamat, Virgilio. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa mo. Wika ni Emong. Sabay lapit sa mga manggagaway. Hiniling nito sa namumuno ng pagdarasal na subukang isali ng daloy ng enerhiya
sa mga pangontrang nakabaon sa 4 na sulok ng lugar. Ginawa naman ito ng mga manggagaway. Nasorpresa ang lahat nang biglang lumabas ang isang pentagramo. Bumulusok pa itaas ang makapal na liwanag na lumikop sa buong burol. Sinasabi ko na nga ba, konektado kayo sa lugar na ito. At isang manggagaway ang gumawa ng mga proteksyon. Ngayon mas panatag na ako. Walang ibang makakapasok sa lugar na ito. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan ang huling episode ng ating istorya, mga kabayan. Maraming salamat.